Ang mundo natin ay puno ng higanteng halimaw na sumasalakay sa mga tao at sa lupaing kanilang tinitirhan. Sa loob ng maraming dekada, ang sangkatauhan ay nakikipagdigma laban sa mga dambuhalang ito. Nakakagulat, nais ng mga halimaw hindi lamang kumain ng tao kundi agawin din ang kanilang yaman. Ang mga mandirigmang kampeon na lumalaban sa kanila ay tinatawag na Nagamori at sila ay gumagamit ng kapangyarihang kanagi, isang napakabihirang mahika na kayang umatake at sumira ng mga higanteng halimaw. Ang ating kwento ay sumusunod kay Jiro at Kumi. Si Kumi ay nagising na ang kanyang kapangyarihang mahika, samantalang si Jiro ay isang matandang mandirigmang Nagamori. Magkasama nilang natuklasan na kapag sila ay nagtulungan, nadodoble ang kanilang lakas at kayang pabagsakin ang mga halimaw. Kaya, sila ay naglakbay sa buong lupain, naghahanap ng paraan upang pigilan ang pananakop habang inililigtas ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Noong nakaraan, nakita natin ang dalawang sundalo sa gitna ng labanan laban sa isang dambuhalang halimaw. Sinabi ng Paladin Warrior sa kanyang kasama ang alamat ng mga higante sa Ars. Ayon sa alamat, nilikha ng mga Diyos ang mga halimaw, maraming taon na ang nakalipas at pinalaya sila sa mundo ng tao. Sinubukan ng mga sundalo na umatake ng buong lakas, ngunit tila hindi natitinag ang halimaw. Sa sandaling iyon, naunawaan ng paladin na malapit na silang mamatay, kaya gumamit siya ng huling galaw. Nagpasya siyang magsanib sa kanyang kasama gamit ang kapangyarihang tinatawag na intervincia. Nang sila ay magsanib na gawa niyang i-freeze ang halimaw at pagkatapos ay tumalon siya upang patayin ito. 30 taon ang lumipas nakita natin ang isang dalagang si Kumi na nakakulong sa isang selda. Siya ay bilanggo, isa ring test subject sa isang malamig at malupit na laboratorio. Ngunit sa wakas, nakatakas siya. Bigla, nagkaroon ng mataas na alerto sa buong lugar at lahat ng sundalo ay humabol sa kanya. Samantala nakilala natin si Gyro na nagluksa sa pagkamatay ng kanyang kasama sa digmaan. Si Jiro ay isa ring Nagamori at marami na siyang nasaksihang kakilakilabot. Habang tumatakas si Kumi, bigla niyang nakasalubong si Gyro. Pagkatapos nagtungo siya sa isang bayan kung saan nakilala niya ang isang dalagang tinawag na Spunky. Samantala, si Mizami na commander ng laboratorio ay nagutos sa kanyang mga sundalong sina Gun at Kiras upang habulin si Kumi. Nakakuha ng bagong damit si Kumi at umalis na masaya, buti na lang tinulungan siya ni Spunky. Hindi nagtagal, natagpuan ni Kumi ang isang sinaunang singsing. Ayon sa alamat, ang sinumang magsuot nito ang magiging tagapagligtas ng Ars. Aba, isinuot ni Kumi ang singsing at agad niyang nadama ang matinding kapangyarihan. Ngunit may kapalit ito. Habang nagbibigay ito ng lakas, unti-unti nitong inuubos ang kanyang buhay. Habang suot ang singsing, nagsimulang lumakas si Kumi, ngunit nakita siya ng mga sundalo at pinaulanan ng mga palaso. Sa huli tinamaan siya at mula sa kanyang sugat, biglang lumabas ang isang maitim na usok at yun mismo ang pumatay sa mga sundalo. Nakakakilabot, nagsimulang magbago si Kumi at tila naging ibang nilalang. Kasabay nito, isang higante ang papalapit sa lungsod upang salakayin ito. Dumating si Gyro at nakita si Kumi na nagliliwanag. Naalala niya ang kanyang asawang si Toka na namatay sa labanan kaya agad siyang sumugod upang iligtas si Kumi mula sa mga sundalo. Nang hawakan siya ni Gyro, bumalik si Kumi sa kanyang normal na anyo. Nahulog silang pareho sa tubig, pagkatapos hinalikan ni Gyro ang kanyang noo at bigla silang nailipat sa ibang lugar. Doon, sa wakas, nagpakilala sila sa isa't isa at nakita natin ang isang dalagang si Maya na naniniwalang si Kumi ang piniling isa. Jiro at Kumi ay pinagsanib ang kanilang kapangyarihan at umatake sa dambuhalang halimaw. Nakakagulat, mas marami tayong nalaman tungkol sa mundo ng Ars. Noon, ginamit ng mga Diyos ang kanilang kapangyarihan upang lumikha ng lupa, ngunit dumating ang mga tao. Inangkin ng sangkatauhan ang lupain at ginawa itong kanila. Dahil dito, nagising ang mga halimaw. Galit na galit sila, nais nilang kainin at wasakin ang sangkatauhan. Ngayon sa kasalukuyan, napipilitan ng mga tao na gamitin ang mahika ng mga Diyos upang lumaban sa mga halimaw. Nakita natin na sina Gyro at Kumi ay pinagsanib ang kanilang lakas upang umatake sa halimaw. Kailangang mailigtas nila ang bayan bago tuluyang masira ang lahat. Naisip ni Jiro na ang pinakamainam na plano ay ilayo ang halimaw mula sa bayan. Ngunit natatakot si Kumi, hindi pa niya lubos na naunawaan ang kanyang bagong kapangyarihan. Napansin ni Jiro na litong-lito si Kumi, ngunit hindi niya ito matulungan dahil abala silang nakikipaglaban. Inatake ng halimaw si Gyro at itinapon siya, sugatan siya kaagad. Mas masahol pa,
Lahat ng pinsalang nagawa ni Jiro ay mabilis na naghihilom. Kailangan niyang tuklasin kung may kahinaan ang halimaw na maaari niyang gamitin sa laban. Sa huli, nagpasya siyang umatake sa mata gamit ang kanyang sibat. Tumama siya ng diretso at nagawa niyang patayin ang halimaw. Pagkatapos, humiwalay si Kumi mula kay Gyro at bumagsak sa lupa. Biglang dumating si Maya at inalok ang kanyang tulong at gabay sa kanilang dalawa. Muling iniutos ni Gyro kay Kumi na magsanib sa kanya upang pabagsakin ang mga barkong kaaway. Muli nilang pinagsanib ang kanilang kapangyarihan at inatake ni Jiro si Mizami sa kanyang barko. Ginamit niya ang kanyang sibat at winasak ang buong barko. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Maya kay Gyro na ngayon siya ang magiging target ng imperyo at sila ay manghuhuli sa kanya. Hindi natuwa si Gyro sapagkat ayaw niyang masangkot sa ganitong sitwasyon. Kaya nagsimula ang kanilang paglalakbay, sina Maya, Gyro at Kumi ay nagsama-sama bilang isang pangkat. Habang naglalakbay sila, kailangan nilang magtago mula sa mga sundalo ng imperyo. Sila ay mga kasamang hindi inaasahan ngunit napipilitang magtulungan. Napagpasyahan nilang iwasan ang mga pangunahing daan dahil madaling matagpuan doon ng mga sundalo. Kaya pumasok sila sa gubat upang maglakbay sa loob nito. Hindi nagtagal bumuhos ang malakas na ulan at naging imposibleng magpatuloy. Dumating sila sa isang bangin na kailangang tawirin, ngunit lubos itong binaha. Kaya napilitan silang humanap ng masisilungan at magpahinga hanggang tumila ang ulan. Sa kabutihang palad, natagpuan nila ang nayon ng mga lycanthrope. Kilala ni Maya ang lugar na ito at nakahanap sila ng matutuluyan. Habang nagpapahinga, nakilala nila ang maraming mababait na taga-nayon. Ngunit biglang dumating ang ilang halimaw at umatakay sa mga tao. Isa sa mga halimaw ay mas malakas kaysa sa iba at may mapupulang mga mata. Sa gitna ng labanan, ipinakilala sa kanila ang isa-isa sa mga taga-nayon, siya ay si Marin. Nang matapos ang labanan, naniwala si Marin na may isang bata na tumakbo papasok sa gubat. Nagmadali siyang sumunod, ngunit sa katotohanan, ligtas na ang bata sa nayon. Kinailangan ni Nakumi at Gyro na iligtas si Marin mula sa panganib. Utang na loob ni Marin ang kanyang buhay sa kanila at nanumpa siya na pangangalagaan ang kanilang lihim mula sa imperyo. Kaya muling nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Maya, Jiro at Kumi. Hindi nagtagal, nakilala nila ang isang babae na nagngangalang Ramona. Si Ramona ay napakaganda at mapanlinlang na babae. Niloko niya si Gyro at nagawa pa niyang kunin ang kanyang pera at maging ang kanyang sibat. Una niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang naglalakbay na herbalista. Ngunit ang totoo, si Ramona ay higit pa sa pagpapakilalang herbalista. Isa siyang bihasang doktor at isa ring mandirigma. Aba, talagang interesado siya kay Kumi. Iniisip niya na ang dalaga ay espesyal at makapangyarihan. Sa paglipas ng kanilang pakikipagsapalaran, nagpasya si Ramona na sumama sa kanilang grupo at maglakbay kasama nila. Naisip ni Maya na magandang ideya ito dahil mabuti nang may doktor sa tabi nila kung sakaling sila ay masugatan o magkasakit. Ngunit hindi natuwa si Gyro. Hindi siya comfortable na si Ramona ay sumama sa kanilang koponan. Patuloy silang naglakbay sa lupay ng Ars hanggang sa kailangan nilang makarating sa isang partikular na lugar. Ngunit bago iyon, kinailangan muna nilang bumisita sa nayon ng mga mountaineer. Dumating sila sa nayon sa gabi at habang naglalakbay, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Sa loob ng nayon, nakipaglaban sila sa ilang halimaw at nagpatuloy sa kanilang landas. Dito rin natin nalaman ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Gyro. Matagal na pala siyang naglalakbay at kilala niya ang isang matandang lalaki at maging ang pinuno ng nayon ng mga mountaineer. Tila matagal na silang magkaibigan ng pinuno, kaya nagtawanan sila habang nagkukwentuhan. Natutunan din ng grupo ang paraan ng pamumuhay ng mga mountaineer. Ngunit bigla, dumating ang isang halimaw at winasak ang lahat. Isang dambuhalang insekto ang umatake at tinarget ang lahat ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, may malalaking revelasyon tungkol kay Kumi. Lagi na may misteryo tungkol sa kanya, lalo na sa mga numero sa kanyang braso na palatandaan na siya ay test subject sa isang eksperimento. Hindi siya nag-iisa dahil isa lamang siya sa maraming specimen. Nakakagulat, nalaman niya na mayroon siyang kakambal, ngunit ang kakambal na iyon ay masama, puno ng makapangyarihang itim na mahika. Labis na nasaktan si Kumi. Ngayon alam niya na hindi siya nag-iisang bersyon ng sarili niya. Ang masamang kapatid ay umatake rin sa maliliit na nilalang ng mga mountaineer at winasak ang buong nayon. Patuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit mabigat ang atmosfera.
Habang lumilipad sila sa kanilang barko, sinalubong sila ng napakalakas na bagyo. Si Kumi ay depressed at palaging nag-iisa. Iniisip pa rin ang laban-laban sa kanyang kapatid. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Samantala, si Gyro ay nagpapagaling din mula sa laban at mas lalo siyang nag-iisa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nalaman natin ang higit pa tungkol sa imperyo at sa masasamang eksperimento nila. Tila sinusubukan nilang sanayin ang mga batang may mahika upang gawing mga mandirigma at lumikha ng bagong paladin. Pinakakain nila ang mga bata ng espesyal na prutas upang lumakas. Natutunan din natin ang nakaraan ni Gyro. Siya ay ikinasal kay Toka, sila ay matalik na magkaibigan at magigiting na mandirigma. Nang sila ay maging sundalo, sila rin ay naging paladin at cleric. Nabuo ang kanilang ugnayan sa isang espesyal na seremonya. Sa kanilang tradisyon, palaging pinapakasal ang isang paladin sa isang cleric. Magkasama nilang nilabanan ang mga halimaw at nanalo sa maraming labanan. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay si Toka sa laban. Matapos siyang mamatay, nakalimutan ni Gyro ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Laging nangyayari ito dahil kapag namatay ang isang cleric, nakakalimot ang paladin upang makapagpatuloy at makahanap ng bagong kasama. Sa kasalukuyan, nakita natin sina Gyro, Kumi at ang iba pa na nakarating sa isang bagong nayon. Ngunit biglang muling nagharap si Kumi at ang kanyang clone. Isang matinding labanan ang naganap, parehong sa nakaraan at sa kasalukuyan. Habang ito ay nangyayari, si Mizami naman ay lihim na gumagalaw upang maisakatuparan ang kanyang masasamang plano. Malinaw na siya ang nanakit kay Kumi at sa lahat ng kanyang mga kapatid na clones habang sila ay nasa laboratorio. Ang lahat ng maliliit na clones ay pinilit na maglabanan at magpatayan. Parang mga gladiator, nagkaroon din ng matinding laban sina Gyro at Fasad. Dahil wala si Kumi upang suportahan si Gyro, mas mahina siya. Ngunit kahit papaano nagawa niyang lumaban kay Fasad. Ang laban ay brutal, pareho silang sugatan. Doon natin nalaman ang higit pa tungkol kay Ramona at sa kanyang nakaraan. Siya pala isang sundalo sa harapan ng hukbo ng imperyo. Nakita niya mismo ang lahat ng kamatayan at pagkawasak sa digmaan. Nasaksihan din niya kung paanong ang mga paladin at cleric ay nagtutulungan at kung paanong marami sa kanila ang namatay sa laban. Si Ramona, bilang isang manggagamot, ay palaging gustong tumulong sa lahat, ngunit hindi palaging posible iyon. May isang pagkakataon na sinabi ng kanyang sundalo na huwag nang pagalingin ang isang cleric dahil sayang lang daw ang oras. Habang nagpapatuloy ang kwento, nalaman natin ang higit pa tungkol sa laboratorio kung saan nagtatrabaho ang masamang siyentipiko. Tila sinusubukan nilang lumikha ng perpektong sandata, isang cleric na hindi na mangangailangan ng paladin. Samantala, napapalapit si Kumi sa kanyang mga kaibigan at nagpasya silang bigyan siya ng bagong pangalan bilang tanda na isa na siyang tunay na kasapi ng kanilang grupo. Nalaman din natin ang tungkol sa Mizami Evil Laboratory kung saan dating nakakulong si Kumi kasama ng iba pang test subjects. Sinubukan din nina Gyro at Fasad na ayusin ang kanilang relasyon, ngunit nabigo sila. Sa kalaunan, nagtangkang pasukin ng grupo ang laboratorio ni Mizami upang sirain ito. Nagsimulang isang matinding laban at si Mizami ay nagbagong anyo bilang isang halimaw. Ipinahayag pa niya ang kanyang masasamang plano sa gitna ng labanan, ngunit biglang dumating ang isa pang higanteng halimaw at kinain siya. Doon nalaman ni Gyro ang tungkol kay Kumi at sa kanyang mabilis na pagtanda, isang katotohanang labis na gumulo sa kanya dahil alam niyang mamamatay ito ng maaga. Pagkatapos, nakarating ang grupo sa isa pang bagong nayon, ang Securian Village, isang techno-magical na lugar na tinitirhan ng mga elf. Ang mga Securian ay may mahabang buhay at sari-saring kakaibang teknolohiya. Ngunit ibinunyag din nila ang kanilang pinakamalaking problema, napakababa ng kanilang birth rate, kakaunti lamang ang mga batang ipinapanganak kada taon. Unti-unti nang tumatanda ang kanilang pamayanan at namamatay ang kanilang komunidad. Habang nananatili sa nayon, nakisalamuha ang ating mga bayani sa mga mabubuting tao roon. Nakita nila ang mga bata na naglalaro at ibinahagi ng mga Securian ang kanilang mga paraan ng pagpapalaki. Sa kanilang kabutihan, tinanggap nila si Kumi bilang isa sa kanila, bagay na nagpasaya sa kanya. Ngunit bigla na namang umatake ang isang halimaw sa nayon. Si Kumi at ang kanyang mga kasama ay kinailangang ipagtanggol ang mga tao. Nagsimula ang huling laban. Binuksan ni Kumi ang kanyang buong kapangyarihan upang labanan ang mga dambuhalang halimaw. Sa gitna ng laban, lumikha pa ng mas maraming halimaw ang higante.
Sumali rin ang lahat ng kanyang mga kaibigan, bawat isa ay gumamit ng kanilang matitinding sandata. Nagkaroon ng muling pag-aaway sina Gyro at ang kanyang karibal na si Fasad. Samantala, kinailangan ni Kumi na gamitin ang kapangyarihan ng isang dating gumagamit ng mahika at nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkonekta sa espiritual na daigdig. Nalaman din natin na may isang propesya tungkol sa nalalapit na katapusan ng mundo. At doon, natapos ang kwento sa isang cliffhanger. Ang matatandang Diyos ay tila nagbalik na at nagpaplanong umatake sa mga tao at sa buong mundo. Wakas. Maraming salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para makakuha ng mga bagong anime recaps.